Yung batang napunta sa classroom, hindi ikaw ang pumili nun. Napunta yan sa'yo. I mean, divine providence arranged na yung batang yan ay mapunta sa'yo. This kid, ipinadala sa'yo ng Panginoon. So you can help that kid. And Sa kalyeng ito ng Callejon 3 sa Maynila, isang retiradong guro ang patuloy na nagpapanday ng isip ng mga kabataan. Siya ang 67 taong gulang na si Teacher Delphine Angeles. when I retired, I had taught 36 years na sa Philippine Science. Pero before that, I taught elsewhere, sa Don Bosco, sa Parañaque. Ilang schools na po So yun? about 8 years yun. Then I went to Philippine Science for 36 years naman. Taong 2022 nang maitatag ni Teacher Delphine ang Calle Eskwela dito sa Callejon 3. Dito ay kanyang tinutulungan at inaalalayan ng mga bata sa kanilang pag-aaral. 6, tapos ang 2 times 2, 4. Galing sa pamilya ng mga guro si Teacher Delphine. Katunayan, parehong nagturo sa public school ang kanyang mga magulang. Yung mother ko dyan sa Santa Ana Elementary School. Kaya malapit lang siya. Yung father ko medyo malayo sa Santa Cruz Arellano High School. Required kami magbasa. Every evening, nando kami sa table. Binabantayan kami. Sinututor kami ng father ko. Bilang isang retiradong guro, mas nagkaroon siya ng oras para pagtuunan naman ng pansin ang kanyang mga nais gawin. Gaya ng gardening. Pero hindi niya inaakalang dahil dito, masisimula ng kanyang tinatawag ngayon na Calle Eskwela. Nakita niyo yung mga plants dyan? Ayun ang ginagawa ko talagang I started, gusto ko yung gardening talaga. Wala namang lugar dito, kaya doon lang. At dyan ako nagtatrabaho. Andiyan sila naglalaro. Nakakausap ko. At tinatanong ko, anong grade ka na? Grade 4 po. So marunong kong multiply. Sige nga, 8 times 4. Minsan nakakasagot. Pero yung iba, hindi naman. Tapos, anong pambansang bulaklak? Ayun, tinatanong kong gano'n. Mainly yung, pero mas marami akong tinatanong na math. Yung iba, hindi nakakasagot. Yung iba, sabi, pwede niyo po kami turuan niyo po kami. Ayun, that was the beginning of that idea. Pwede nga naman, ikunin ko kaya sila dyan. Bukod sa pagtuturo ay si Sir Delphine din ang nagiging takbuhan ng mga bata sa tuwing may kailangan sila sa kanilang mga assignments o projects sa school. Oo, ay na-assume kasi ng teacher, may access sila sa internet. Wala naman. Ginagawa ko, pag sinabi nilang may listahan, ihahanapin ko na lang. I-print ko na, bibigay. Laking pasalamat naman ng ibang public school teacher sa ginagawa ni Teacher Delphine. Dahil may katuwang sila sa pagtuturo lalo na kapag nasa labas na ng paaralan ang mga estudyante. Sa akin, parang passion niya yung pagtuturo, 'di ba? Sabi mo nga retired teacher na siya, 'di ba? Malaking motivation sa mga bata 'yon na merong isang guro na yung concern ba sa mga bata. Nag-aaral pero kulang ng follow-up sa bahay. Oo, so 'di ba napakalaki ng tulong niya na hindi napapabayaan yung mga bata sa kalye lang na maglaro. Ganun. Alas 6 ng umaga kadalasang nagsisimula ang araw ni Teacher Delphine. Sa ganitong oras niya dinidiligan ang kanyang mga halaman. May mga pagkakataong kahit ganito kaaga, may mga lumalapit ng mga bata kay teacher upang magpatulong sa kanilang mga aralin. Ano po kayo kadalas na ganito yung ginagawa? Depende eh. Kapag may wala silang pasok. Dapat kanina, dapat magdidilig ako first thing I do. Tapos meron ng lumalapit. Tinawag po nila kayo. Minsan, 2, 3. Tapos nagsunod-sunod. Marami kasi dyan, hindi sila papasok. So sir, yung ganitong mga parang session, gano'n po katagal minsan? Depende po sa kanila. Napagod sila.
Okay, pag, yan, mabilis siyang san eh. Sandali na lang yan, nandito na yan. Uuwi na sila. Iba't iba ang paraan ng pagtuturo ang ginagawa ni Teacher Delphine. Layon lamang nito'y tukuyin kung ano ang mas kailangan ng bawat estudyanteng kanyang tinuturuan. Eh noon, common lesson ang ginagawa ko eh. Pag multiplication, lahat nag-multiply. Pag may English reading, lahat pare-pareho yung binabasa. Parang nakita ko dapat i-individualize ko eh. Kaya ngayon meron na silang individual boxes. Ngayon, kung ano yung feeling ko suitable sa kanila, nilalagay ko to. Yung iba nalagyan ko na eh. Yung maliliit, coloring books ang nilagay ko. Yung malalaki, reading. Nakilala namin ang isa sa mga mahusay na estudyanteng tinuturuan ni Teacher Delphine na si Kay. Paano mo nakilala si teacher? Nung nakita ko po siyang nagtuturo sa kanila po. Nauna sila. Nauna kayo. Ako yung huling estudyante. Anong mga natutunan mo sa Pag kanya? math po, mag-division, multiplication. Oo. Mabait po siya. Mabait siya. Opo. Tapos po minsan po din, nakakapagturo po na maayos. Minsan po, hinahiram ko po yung bag para po matuturo. Masaya ka sa natuturuan mo kay Sir Delphine. Opo. Kasi po, madami po akong natututunan. Oo. Tapos minsan po nakakakain na rin po ako dito. Oo. Tapos masaya din po ako nakakaturo sa kanila. Oo. Tunay ngang kahanga-hanga ang kalye eskwela ni Teacher Delphine kasama ang mga bata sa Callejon 3. Maging ang kanyang mga kapitbahay ay natutuwa sa kanyang pag-aaruga, pagtuturo at pag-agapay sa paglaki ng mga bata roon. Magandang pinakikitang pagtuturo ni Sir Angeles. Dahil lahat ng bata natututukan niya ng pag-aaral at saka pag may assignment ng bata na hindi alam, pumupunta yung mga bata sa kanya para magpaturo. Kahit gabi kinakalampag siya ng mga apo ko para turuan niya lang. Tapos pag walang baon, siya pa yung pupunta rito para magbigay ng babaunin ng mga bata. May baon ba kayo? Kumain na ba kayo? Ganon siya, parang tumatayo siya yung tatay. Tatay ng mga bata, ganon. Kasi yung mga apo kong mga Ligaspi, hindi na asikaso ng magulang kasi magulang, yung nanay, madaling araw umuwi. Yung lalaki naman na kalibi ng partner ng hindi rin siya asikaso kasi natutulog siya. Pero tricycle driver yun. Ganon. Malaki raw ang naitutulong ni Teacher Delphine sa kanilang mga anak at apo. Si Delphine kasi talagang retired teacher eh. At saka hindi basta teacher, Philippine Sciences. Well-known school na talagang mga scholars, talagang may mga buta ka mga estudyante. Doon siya nagtuturo. Tapos si Delphine, tahimik naman eh. Kahit sino magkakapatid eh. Siguro dahil nga sa growth ng pamilya nila ganun. Dumalabas siya, naghahalaman siya doon. Tapos yung mga bata, inaalalain niya sa pag-aaral. Pag sabi niya, yung daw meron batang meron issue sa reading, tinatsagaan niya, pinapupunta niya si Austin. Si Austin ang yung nabanggit niya sa akin. Kanino daw anak si Austin, yung medyo na-delete, kaya pinapatawag niya lang. Tinuturuan niya siya. So natutuwa kami kasi ang dami natuturuan yung mga bata na halimbawa, pakalat-kalat. Kinukuha niya para turuan lang. Pinalaki sila ng magulang nila na lagi nakatutok sa pag-aaral. Ganon sila. Kaya yun, sabi ko nga, bibiran teacher ang mga kakagaya ng ginagawa rin siya sa Delphine. Minsan, pag walang school supplies, binibigyan niya ng school supplies, pati bag. May kanya-kanyang bag, may binibigyan siyang bag. Papasok ka ngayon? Hindi po. Kasi Sabi po ni teacher na mga magulang na daw po magdidesisyon. Sabi po ni mami, wag na daw po. ka ng pasok. Opo. Ano nga ulit gagawin mo ngayon? Ngayong araw? Mag-ano lang po, magbabasa, magbabantay po ng bata. Pag sa school, talagang challenge sa teacher yun. Kasi siya lahat.
Meron kaming ngayon na self-awareness na feel love sila, important sila. Hindi lang pagpasok mo ng school, diretso ka na sa lesson mo. Kukumustahin mo muna sila, ano bang kalagayan nila. Yung parang comfortable sila sa school. Kasi nga, di ba, hindi natin alam sa dami ng pinagdadaanan niyan sa bahay. Nakikita nilang lahat. So, pagdating sa school, kung ganun pa rin ang paparamdam mo na hindi sila importante, na kulang din sila sa pagmamahal, parang walang pagbabago, di ba? So, challenge yun sa teacher. Sabi ko nga, kung ikaw na teacher, wala kang, hindi mo passion yung pagtuturo, hindi mo maibibigay yung yung empathy mo sa bata, di ba? Yung pagiging teacher ay noble profession. Noblest pa, sabi. Oo, di ba? Malaking factor yun na ikaw teacher, matouch mo yung hindi lang bilang teacher kasi nanay din, di ba? So, ayokong mangyari yung ginagawa ng ibang teacher na bahala ka dyan, di ba? Kasi ayokong mangyari sa anak ko eh. Hindi rin lamang sa pag-aaral sinasamahan ni Teacher Delphine ang mga bata. Meron silang special method of teaching. Ang tawag nila preventive system. Parang tinuro nila yan sa amin. Which was mainly ganito. Hindi ka lang teacher sa classroom. Pagka break time, recess time, dapat ang teacher nandun din sa playground. So, you're a teacher and their friend. Pero hindi friend na barkada kayo, ha? Friend na teacher ka, you maintain your authority pa rin. Anong pangarap mo? Teacher. Kasi po parang ang gaya ko din sa teacher doon. Maging pilot siya. Maging bombero? Bakit? Kasi po, tutulungan ko po yung nasusunod lawyer po para matulungan ko po yung mga nangangailangan po ng tulong. Sundalo po. Bakit gusto mo maging sundalo? Para po makatulong po sa mga tao. Gusto mo protektahan? Opo. Education is a very, very important thing. Education opens your mind. Pag nag-aral ka na, may maraming possibilities. That's the only way. Siyempre, we are in the Philippines. One of the best ways to improve your life is you get a good education. Yung matapos mo elementary, high school, senior high, take a college course, then you're ready to have a good job. And hopefully life will be better. Alas 7 na ng gabi at katatapos lamang magsayaw ng mga bata. Gamit-gamit ang munting ilaw na ito sa tapat ng bahay ni Teacher Delphine, ay desidido pa rin sila na ipagpatuloy na sagutan at tapusin ang kanilang mga kasanayan na inilagay ni Teacher Delphine sa kanilang mga kahon. Sige, our faith tells us na the Lord is in charge of everything. Nothing happens naman without any reason. Ganito, talaga naman I really love gardening. Yung gusto ko gardening, photography, woodworking. Minsan nagka-carpentry ako. Minsan dito sa kanya. So ayan, when I did gardening, it led to another thing naman. Nakilala ko yung mga bats. Yung nakilala ko sila, nalaman ko, they might need some help with their lessons. So ayan, so the steps yung nangyayari, the Lord is leading us. Ano masasabi mo kay Sir Dalvin? Masasabi ko po salamat po sa tinutulong niyo po sa amin kasi gusto ko po makasama ko po sa pag-vlog. Ano po, masasabi ko lang po sa kanya, thank you po kasi tinuturuan niya po kami ng maayos tsaka maganda po.
Sana po, kapag nag-18 birthday na po ako, isayaw niya ako sa stage. Gusto ko po sabihin, ano po, thank you po sa mga tinuturo po sa amin ni teacher. Opo, sana marami po ng maturuan na bata dito. At sa iba po po. May wish ka ba para kay teacher? Sana tumagal siya po dito sa mundo. Sana po mas madami po siyang maturuan. Tapos sana po maging matuto po yung mga tinuturuan niya. Hindi po maging makulit. Sa pagtatapos ng araw, sa pagliligpit ng mga kagamitan, panibagong araw, kaalaman at karanasan ang natitipon sa puso at isipan ng bawat mag-aaral. Hanggang kailan niyo po siya nakaplan? Just keep going, yun lang ano ko. As long as may bata siya. And I hope the Lord gives you strength to carry on. Panandalian mang tumigil ang araw, makakaasa ang lahat na sa pagdilat ng mga mata, panibagong karunungan ng alay ni Teacher Delphine sa pamamagitan ng Kalye Eskwela. Gumagabay sa aming tabi. Maraming nabago dahil sa businag ng iyong puso. Bukod tanging guro, salamat sa iyong itinuro. O tanging guro, tanging guro, tanging guro, aming guro. Guro, aming mahal, handang pagpagal. Mga kabataan sa dulo